Breaking news, pinabagsak ng Ukrainian forces ang Su-35 fighter jet ng Russia. Tinawag ito ng Ukraine na isang successful operation. Sa kabilang dako, sinabi mismo ni President Donald Trump na ang Russia ay hindi pa fully gumaganti sa ginawang drone strike ng Ukraine at nag-e-expect pa ang United States of America ng sunod-sunod na gagawing pag-atake ng Russia kaugnay sa naunang pag-atake ng Ukraine. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng maligayang like at i-click mo na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 9, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Ayon sa ulat, ang Air Force ng Ukraine ay nagsagawa ng operation mga kaibigan at ito ay ginawa mismo sa loob ng Russia, partikular sa siyudad ng Kursk. Meron silang misyon sa naturang operation sapagat ayon sa Ukrainian forces, dito madalas nanggagaling ang mga fighter jets na ipinapalipad ng Russia papasok sa aerial territory ng Ukraine upang magsagawa ng mga pambubomba. Kaya ayon sa Ukraine, ang naturang operation ay bilang paghihiganti naman sa ginagawa ng Russia. At nito lang nagdaang araw mga kaibigan, hindi nagdalawang isip ang Air Force ng Ukraine. Nagpalipad rin ito ng kanilang mga fighter jets. At dito mga kaibigan, ayon sa Ukraine, successful ang kanilang ginawang operation sabagat winasak ng Ukrainian forces ang Russian Su-35 fighter jets. Matapos ang isinagawang operation, agad na nagsalita ang pamunuan ng Ukraine upang ipaalam na sila talaga ang nagsagawa ng naturang pag-atake. Mabilis na kumalat ang balitang ito, maging ang Reuters mga kaibigan ay isa sa mga nag-ulat. Katakataka naman mga kaibigan na hanggang ngayon, ang Russian forces ay hindi pa nagbibigay ng komento kaugnay sa ginawang pagwasak ng Ukrainian forces sa Su-35 fighter jets ng Russia. Maliban sa kanilang sinabi na ang balitang ito ay bine-verify pa ng kanilang gobyerno. Ang pag-ataking ito mga kaibigan ay bukod sa isinagawang napakalaking drone attack ng Ukraine sa Russia na kung saan mga kaibigan 40 sa mga Russian military aircraft bomber ang winasak ng Ukraine. Ngayon, sa ginawang pag-atake ng Ukraine, nanggagalaiti sa galit ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. At dahil dito mga kaibigan, agad na nagsagawa ng paghiganti si Vladimir Putin at nagpalipad ng mga 400 na mga drones at kasama ng pinalipad mga kaibigan ang kanilang mga ballistic missiles. Marami rin sa mga drones ng Russia ang pinabagsak ng air defense system ng Ukraine. Pero merong mga hindi na-intercept at talagang tinamaan ang mga targets. May mga gusaling nawasak, nagsanhi rin ito ng sunog. Lalong-lalo na mga kaibigan ang ballistic missiles ng Russia. Pero ang nakakagimbal mga kaibigan na sa ginawang drone attack ng Russia at ballistic missile attack, hindi pa pala natatapos ang Russia sa kanilang paghihiganti sa Ukraine. Yan ang naging pahayag ng presidente ng Amerika na si President Donald Trump. Sapagat ayon kay Trump mga kaibigan, nakausap niya mismo si Vladimir Putin. May pagkakataon pa raw na kanyang hinimok si Vladimir Putin na kumalma at wag nang maghiganti. Pero hindi pa rin nagpadala si Vladimir Putin kay Donald Trump at nagsagawa pa rin ng pag-atake sa Ukraine. Pero yun nga mga kaibigan, ayon kay Donald Trump, patikim pa lang daw ang ginawang pag-atake ni Vladimir Putin sa Ukraine. At ini-expect ng Amerika na meron pang mga malalaking kasunod nito. Kaya lang, ang nakakabahala mga kaibigan,
hindi sinabi ni President Donald Trump kung kailan ay sasagawa ng Russia ang kanilang full response maliban sa sinabi ni President Donald Trump na within the days. Ibig sabihin, ilang araw mula ngayon ay maaaring muling umatake ang Russia sa Ukraine. Muli na namang nabatikos si President Donald Trump lalong-lalo na ng kanyang mga oposisyon sa kanyang mga tinuran. Nauna nang binatikos si President Donald Trump sa una niyang pahayag na kung saan sinabi nito na mas makakabuti para sa Ukraine at Russia na mag-away muna sila ng sandali. At ngayon ay binatikos itong muli. Sinasabi ng mga oposisyon, hanggang salita na lang ba si Donald Trump at wala nang gagawin upang humupa ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia? Mas lalong uminit ang ulo ng mga oposisyon na meron pang isang official ng United States of America ang nagsabi na gagamit daw si Vladimir Putin ng iba't ibang uri ng mga air capabilities, kasama na rin daw ang mga missiles at drones. Samantala mga kaibigan, nakakakuha naman ng suporta ang Ukraine mula sa ibang bansa gaya ng Germany. At dahil dito mga kaibigan, nag-react ang Russia. Can you imagine mga kaibigan, sinabi ng Russia na noon ang kanilang number 1 na kalaban ay United States of America. Pero sa pagkakataong ito, sinabi mismo ng Russia na ang Amerika ay hindi raw unfriendly. Nako, malaking gulo ito mga kaibigan sapagkat ayon sa mga eksperto, tila nagiging magkaibigan si Vladimir Putin at si President Donald Trump. At ang masaklap mga kaibigan, tila napababayaan ang Ukraine. Pero ngayon mga kaibigan, sinabi mismo ng Russia na ang kanilang number 1 enemy ay Germany. Nako, malaking gulo ito mga kaibigan sapagkat kung sakaling magkagera naman ang Russia at ang Germany, obligado naman na tumulong ang mga kaalyado nito sapagkat ang Germany ay bahagi ng NATO. Obligado kasi na magtulungan ang lahat ng mga bansang kasapi nito kung nalalagay sa alanganin ang isang kasapi nito. Maraming mga mayayamang bansa ang kasapi sa NATO. Kasama na ang Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, the Netherlands, North Macedonia, Norway at iba pa. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, kung sakaling magkagulo ang Russia at ang NATO, may laban kaya ang NATO sa Russia? O baliktarin natin, may laban kaya ang Russia sa NATO? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.